Ah, paano nyo po alam na meron siyang business permit samantalang sinasabi ng mayor ng munisipyo na yon ay wala? Sa barangay ko po yun, Mr. Chair, kasi Teka, hindi mo ako sinasagot eh. Sagutin mo muna yung tanong ko bago ako magtatanong uli. Ang trabaho mo ngayon dito ay sumagot po sa aking katanungan. ang alam ko po kasi Hindi. Sagutin mo yung tanong ko. Umiiwas ka kagad eh. Lumalapag ka na to sa iyong jurisdiction eh. Kapitan. Alam mo pala na kailangan yung municipal business permit. Pero pinapayagan mo. Hindi po ba may problema ka na doon? Paski tanungin mo yung abogado ng kaibigan mo, may sabit ka, Kapitan. Mr. Chair, Yes, Congressman Arco. may I ask some questions from the barangay captain concerned. Kapitan, kayo po nagsabi na meron pong business permit, yung pong junk shop na yun. yes, Mr. Chair. Paano nyo po alam na meron siyang business permit samantalang sinasabi ng mayor ng munisipyo na yon ay wala? Sa barangay ko po yun, Mr. Chair, kasi Teka, hindi mo ako sinasagot eh. Sagutin mo muna yung tanong ko bago ako magtatanong uli. Ang trabaho mo ngayon dito ay sumagot po sa aking katanungan. So, paano mo nalaman na may business permit yung junk shop na yun, samantalang ang sinasabi ng iyong mayor ay wala pong business permit? una po nag-apply siya. Sa barangay ko lang po, Mr. Chair, sa barangay. Nag-apply siya ng business permit. Nag-apply siya ng business permit? Yes, Mr. Chair. Meron bang jurisdiction ang barangay na mag-issue ng business permit? Barangay business permit po yun. Kumuha siya po sa aking barangay treasurer, Your Honor. Would you agree with that, Mr. Mayor? Barangay business clearance po. Barangay business permit. Clearance, opo. So, Kapitan, kung nag-issue ka ng business permit sa junk shop na yon, pwede na ba siyang mag-operate sa pagkaalam mo? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Bakit? Kasi po yung sa business permit, sa munisipyo wala pa po. Kaya nga. So, alam mo pala na hindi pwedeng mag-operate yung junk shop na yon na wala ng business permit na i-issue ng munisipyo. Yes, Mr. Chair. Pero bakit mo pinababayaan na mag-operate? Nasa jurisdiction mo yung junk shop na yon. Ang alam ko po kasi Hindi. Sagutin mo yung tanong ko. Umiiwas ka kagad eh. Ang tanong ko sa iyo, bakit mo pinapayagan na mag-operate yung isang junk shop samantalang wala pa, alam mo na kailangan may municipal business permit na issue? Nasa jurisdiction mo, porket binigyan mo ng barangay permit, pinababayaan mo na mag-operate. Alam mo na hindi dapat. ang alam ko po, Alam mo Mr. naman pala yung patas eh. Sa pagsasagot mo, nakikita ko po yun. Bakit mo pinapayagan? Alam mo pala na hindi pwedeng mag-operate na wala yung business permit ng munisipyo. Ano? Kanina, ang lakas-lakas ng boses mo sumagot eh. Ngayon, tinatanong ko sa iyo, ano ang karapatan mo na pumayag na mag-operate yung junk shop na yon? Ang alam ko po, Mr. Chair, hindi yung alam mo pinaprocess na po. ang alam mo, yung batas. Dapat ang masunod. May karapatan ka ba o dapat mo hindi pag-operatein yung junk shop na yon? Kasi lumalapag ka na doon sa iyong jurisdiction eh. Kapitan.
alam mo pala na kailangan yung municipal business permit. Pero pinapayagan mo. Hindi po ba may problema ka na doon? Maski tanungin mo yung abogado ng kaibigan mo, may sabit ka, kapitan. Di ba? Maraming salamat, Mr. Chairman. Gusto ko lang ipaalam sa kapitan na medyo may diferensya yung kanyang ginagawa. Thank you, Congressman Akop. Yes, Hindi, Congressman. nadigdag lang ako. Medyo, ngayon ko lang naintindihan yung issue. Hindi ko siya masyado naintindihan kanina. So, Kapitan, kailan nagsimula yung construction doon? Kaninong panahon? Sinong mayor? Si Mayor ba? Mayor Gonzales? Or kay Mayor Tumang yung nagsimula? Mayor Tumang po. Kay Mayor Tumang nagsimula. Okay, so gaano kalaki yung junk shop mo? Bali, ano po yun may higit 100,000 square meters po yung nasasakupan. Natanong na kanina yun. Paano nadinig ko yung kanina? So, 100... Ha? Almost 10 hectares po. Kasi Yun, 10,000. Junk shop lang yun? Ang galing ha? Yes ha. Junk shop. 10 hectares ha. At tapos, sino may-ari nun? Mr. Alex Goong po. Ayun. Ngayon, at least yan na. Okay. At sabi mo, Mayor, hindi ka nakakapasok doon? Nung una po, nakapasok po hanggang dun sa office lang. Ngayon, when was the last time that you entered the Yesterday premises? po, nagkaroon ng joint ocular inspection sa provincial government at saka yung municipality po. Napasok na po. Napasok po namin yung mga luxury building. Junk shop yun May mga luxury building po. At Ano laman po ng luxury buildings? parang 5-star hotel po. 5-star hotel. Kapitan, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Meron May po. mga luxury building? Totoo ba yun? Yes or no? Mataas Yes or po. no? You're under oath ha? Nag-oath ka ba? Yes po. CFE. Ganda mong sagot. Ganda mong sagot. May mga luxury buildings sa tulad ng sinasabi ni Mayor. Pag sinagot mong hindi, si Mayor ang nagsisinungaling, siya ang pa-contempt namin. Kapag ikaw nagsinungaling, ikaw naman pa-contempt namin. So may mga luxury buildings ba doon? Wala po. Wala. So nagsisinungaling si Mayor. Bali, ano po, hindi na kung nasabi po ni Mayor namin na luxury. Ano po, residential, although hanggang 5 floor po kasi Nagkala ko junk shop yun. Oh. So kanina junk shop, ngayon luxury, ano naman, parang 5th floor, ganyan. So ang junk shop mo, floor by floor. Ano mga dinadala mo sa junk shop mo? ano po yung mga kalakal yung nakikita kong dinideliver po. So lahat ng floors na yon, doon mo nilalagay yung mga yung mga kalakal. Ano po, pero po doon sa building na residential niya, Oh, pero may building doon at doon mo nilalagay yung mga nakukuha mo kalakal. hindi po, bali sa warehouse po. Bali, nandito yung building tapos yung mga warehouse nasa loob din po ng compound. Pero may mga buildings sa pinagawa si Mayor Tumang doon. Di ba? Yes or no? Yung may-ari po ng ano, siya po yung nagpagawa. Yung may-ari ng business doon, Mr. Alex Goong. If I may, Oh yes, Congressman Mr. Chair.